So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, panglimang battle review natin sa tournament na to. Tapos na natin yung first 4 battle sa bracket A. Kaya ito na yung panglima nating review sa round 1 ng tournament. At napunta na rin tayo sa bracket B. Notorious versus Prosecutor Billy. Sabi ko nga sa pagkakaalam ko, si Billy is na review ko na before. So pero I'm not sure. Hindi ko matandaan eh. So si Notorious, I think ito yung unang-una kong it is my first time to watch him battle. So yun. Yung mga battle MC talaga dito sa tournament na to is hindi ko masyado pang kilala. So yung mga kilala ko lang dito, si Batas, si Dopey, si Rudik, si Nikki, Chris Delano, Rapido, yan, Nico, which is si Akata. Pero sila Hisoka, Silent Effect, hindi ko sila masyadong kilala. First time ko sila mapanood. Notorious, first time ko lang din siya mapanood dito. So hindi ko pa alam kung sino pa yung nasa ilalim ng bracket. Si Aklas, alam ko kasali siya. Si Elvis, alam ko kasali siya. Pero yung iba pang nandyan, ay, Isa Buhay Tournament 2. So ito yung Mel Christ, tama? So si Mel Christ, alam ko kasama si Mel Christ dito, 'di ba? So yun. Hindi ko pa totally nare-review yung bracket, basta search lang ako ng mga battles. So wala pa akong insights din sa bracket na to kasi 'di ba nung Isa Buhay 2015, nagbigay ako ng insights doon na sobrang classic pala yung Isa Buhay 2015 na yon, na ang daming malalakas na battle MC na nandoon nakasali. 'Di ba? So dito sa Isa Buhay 2014, di pa ako makapagbigay ng insights dito or ng comments kasi hindi ko pa masyadong na-view yung as a whole ng tournament. Pero ayun, going back, Notorious versus Prosecutor Billy. Let's go. Yo, game na. Yung kalabang ko, taga-Gapo. Kababayan to ni Tukel. At kagrupo to ni Nico. Boom! Yun na yung punchline. Panes, simpleng pangungusap, lumabas na teknikal. Anong literal o lirikal? Yun yung lirikal na literal. Kasi basta Gapo! Basta Gapo! O diba? Yung pagiging banu mo, di na kailangan pagkalat. Alam na nilang lahat. Kaya Arik, pasensya na. Kung yung huling inalok mo laban sa akin, aking tinabla. Kasi kala ko malakas yung ibibigay mo sa akin, si Nico lang pala. Masasayang lang panahon ko kung paghahandaan ko siya. Parang nagtapo ng relo kasi sa oras aksaya. Tapos ngayon ang iyong hinain, armaletra din pala. Pakin ang aasar ka ba? O gusto mo talaga silang ipalamon sa akin? Di dapat pinagsabay mo na. At nilubos-lubos mo na, total sira na rin yung jet ako. Kaya kakain to sa akin kahit alilang kanin lang ni Nico to. At kung di ako nagkakamali, estudyante daw to sa uste. Pues, mag-aaljun pasaporte to. Sa leon ipapahabol ko hanggang mapadpad at makorner sa tulay ng San Juanico to. At doon ko patatalunin to, kaya sa pagbagsak nito, di lang ko basta mapipilay. Kundi baldado at lumpo. Ganon ako katibay. Ultimo, alilang kanin, kaya kong gawing gulay. Kaya tong Billy versus Billy, para lang man versus food. Na mas instant pa sa Lucky Me. Kasi hilaw kung lalamunin to, parang higanting sashimi. Oo, hilaw at desperado, ngayon modus mo bistado, manggagamit ng propesyon para bumenta sa tao ang di mabili niyang estilo. O diba, dati itong BILLY, ngayon prosecutor na daw siya. Hindi pa nga nakakatapos ng pag-aabuga siya. Kaya dapat kang mahabla at dapat makasuhan. Kasi tumatanggap ka ng bayad sa kada laban na may salitang prosecutor kadikit ng iyong pangalan. Gago di ka paganap para ito'y pagkakitaan. Kaya itong laban na to sa pagkatao mo sampal. Abot kamay mo ng pangarap ngayong gabi na supalpal. Ako yung salot sa lipunan, katuringang kriminal. At ikaw yung Billy na prosecutor. Pero yung Billy na Notorious na naging tagapagsakdal. At ako mismo ang may hawak ng martilyo ng hurado na ipupukpok sa iyong ulo para ibaon ka sa hukay.
Ako na ang bagong tagahatol dahil si Max Asuncion sa kanyang korte ko kinatay. Hukom bitay! Yo, putang ina. Ako'y bumitay ng taga-bitay para magsilbing patunay na ako'y mas matibay kaysa dun sa batas na pinagsusunugan mo ng kilay. Yung batas na kung saan binabase ang ihuhusga sa korte na pinakamalalang hatol habang buhay magbuno. Habang sa aking batas ng kalye, yung mga manghuhusga, binabasag yung bungo. At di mo yon kayang aralin. Ang aralin mo na lang yung mga linya ni batas, baka sakali kang matuto. Ang ibig kong sabihin doon, aralin mo na lang salita ng Panginoon. Pumasok ka sa seminaryo. Huwag ganito, gago. Time! Walang balat, prosecutor. Okay, so ang haba ng round ni Notorious. Si Notorious ba yun? Tama, si Notorious yun, diba? So, di ko talaga sila masyadong kilala. Pero, ngayon, una-una pansin syempre yung pagiging technical ni Notorious. Since campo terrorismo sila, di ba? Mga technical, mga lyrical na bumanat, no? So, naintindihan ko yung pagiging ganon ni Notorious kasi nga sa grupo nila na campo. Then, ano ba? Tawag dito. Ang haba ng round, no? Ang haba ng round niya. Tapos, ano ba? Actually, ang hirap makasunod dun sa round ni Notorious kasi para sa akin is ineffective siya kay Billy. No, parang hindi siya ganoon kadirekta kay Billy. So may mga ibang, alam mo yun, yung mga ibang linya siya na lihes, hindi tumatama kay Billy. So hindi ko kayang i-count yon as a punchline kasi hindi naman siya tumatama. Ineffective din yung yung pagkaka-execute niya is hindi rin ganoon ka-epektibo. Yung delivery niya medyo may may pagkaputol-putol. So maraming negative thoughts dun sa performance ni Notorious sa round 1. Ayun, mahaba yung round niya, ineffective yung ibang linya, indirect, no, kay Billy. Sa delivery hindi rin ganoon ka okay. So ang dami kong nakita doon na possible na humatak pa ba sa performance niya. So yun, tignan natin si Billy kung ano yung magiging bawi niya dito. Pero vulnerable yung round 1 ni Notorious. Possible na sa ilang punchlines lang is kaya nang umangat agad ni Billy sa first round. Yo, check! Yung kababuhan mo, masyado nang malaguna. Hindi na ako taga-Olongapo, lumipat na ako ng Laguna. Tapos alam ko na sa akin pupunta ang panalo. Wala na ako sa UST, nasa Arellano na ako. Kaya hindi mo kayang nakawin ng panalo sa karagatan ng aking kataga. Dahil alam kong tapang mong dala, isa lamang pang pirata. Kaya huwag kang umastang, Jack Sparrow ka. Sapagkat di ka piratang magdirigma, matagal ko nang halata. Tapang mo'y kopya, panay mura, para bumenta. Katumbas ng DVD na pirata. Habang ako'y sui generis, karakter ko ay unique. Ika'y obsolete na milipit sa galit, ngunit subalit tapang mo'y hinog lang sa pilit. Kaya alatado sa uling laban mo, tanong ko'y sagutin mo ng totoo. Notorious ka nga ba talaga, tol? Oh, kung oo, bakit ka natameme nung napasapa ka sa trouble? Kaya ang pagiging OG mo, ang mga tunay hindi natuwa. Dahil nung inarap ka sa trouble, tangina ka, di ka nakapagsalita. Kaya paano mo masabing Notorious ka, kriminal ka, at OG ka? Kung sa simpleng batuhan lang ng salita, ikaw ay natulala. Kaya durog ka sa akin, tangina mong paminta. Kaya sa asta mong akala mo kaya mong saktan lahat ng tao? Walang katotohanan. Hindi ko sinasabi na ako ay siga at matapang. Hindi ako matapang. Si Billy naman is may pagka-tyke, no? So, kung napanood yung review ko kanina pero uploaded kagabi. So, yun yung Hisoka versus
Hisoka versus Silent Effect, no? So, sabi ko, kung napanood nyo yun, sabi ko si Silent Effect, para sa akin, may pagka Max Ford siya. Si Hisoka naman, may pagka J-Skills. Ito naman si Billy, may pagka Tyke naman siya para sa akin. So, nakikita ko si Tyke, yung performance, I mean, yung delivery ni Billy dito is may pagka Tyke, no? Yan. Kaya sa asta mo, akala mo kaya mo saktan lahat ng tao? Walang katotohanan. Hindi ko sinasabi na ako ay siga at matapang. Hindi ako matapang, Notorious. Sadyang tuwag ka lang. Kaya hindi ka matigas, Notorious. Trying hard ka lang. At speaking of matigas, sabi mo kay Trouble, kaharap mo, Ojing matigas. Wow! Interesting! We were waiting for your next line. Tapos joke. Oo nga, Ojing matigas dahil nanigas sa pagjo-joke na parang naiputan ng adar na sa ulo. So pag tinulak kita ngayon, doon pala ako magkikitulak ng bato. Tapos naalala niyo pa ba to? Tipsy, sabi niya, walang tipsy-tipsy sa akin! Batak ako ngayon! Roar! Tanga na nakakasintang ka! Yung mga bata na natakot ng sobra, promise. Gulat na gulat kami dahil ngayon lang kami nakakita ng galit na Teletubbies! At paano mo nasabing matigas ka yung lambot mo'y aming napansin? Dahil ikaw lang ang batak na natalo ng lasing! Ikaw lang ang batak na natalo ng lasing! At oo, tunay kang Notorious sa rap. Dahil ang sama mo mag-rap. At oo, pares tayong Billy ang pangalan pero di tayo pares sa pagganap. Dahil ako si Billy, misteryosong ventriloquist dal, I kill silently, pumapas lang ng kahit sino. Habang ikaw, Billy, puppet ka lang, delivery boy ni Jigsaw, recorded messages sa TV, tapos iarap sa biktima nito. Kaya kumbaga sa movie, rated R. Pag ako'y umarap sa tao, nakakasindak, bawal sa bata. Ikaw, you rate yourself as G for gangsta? Ulul, hindi! Linya mo yung pang bata, kaya G, pang general audiences ka! Kaya sa pagsabak mo'y bakas na ang pagkatalo, pagkat wasak at wakas mo'y garantisado sa aking Panginoon, ngayon'y mala Panginoon. Lalalim ka lang, Notorious, pagkikay aking ibinaon! Kaya paano ka papasa sa ganitong sistema? Kung pag-aaral nga, di mo malagpasan. Masababa ka pa sa row 4, nagkamali ka ng desisyon. Kasi Enigma, taid ko pa pumasa sa Harvard Law. Kaya walang kwenta sa akin itong binigay mong Filipino Bar Examination. Mga grado mong bagsak dahilan sa iyong pagkalagapak. Kukunin ko yung hugis, palakol mong grado, yan gagamitin ko sa ulo mo pang sibak. O ano, bawat hakbang mo pasulong, katubasan ng hakbang paatras. Huwag mo na piliting umusbong dahil dali kang tapyas. Subukan mo na magsumbong sa pinamahal mo batas. Ang galing to. Sa mismo gagamitin ko ngayon para lenggoy aking malaslas. Takot ka sa pulis, kaya ka nagpaalagad sa batas. Bawat saksak ng linya ko matalas, pakpak mo'y lagas. Huwag ka nang pumiglas, sakal ka sa lakas at taas ng antas. Gasgaspangan ang kampo mo. Nagpapakitang bobo ka natural. Paano ka naging Notorious kung hindi ka smooth criminal? Time! Galing! Uta, durog. Habol. Galing, galing. Galing ni Billy sa first round na pinakita niya. Nagustuhan ko yun. Tangin na. Inangat, alam mo yun, yung slow start, pero paangat yung performance ni Billy hanggang sa natapos niya at na-close niya yung round niya ng superb, no? Lakas nun. Solid yun. Pero, syempre, marami pa rin tayo nakita dun sa performance ni Billy katulad nung sa performance din ni Notorious, no? So, mahaba din yung first round ni Billy dito. Pero ang pinagkaiba lang is si Notorious kasi naging mahaba yung round niya tapos plain lang yung atake niya. No, kumbaga nag-start siya sa plain, nag-start siya sa average hanggang sa pumunta sa gitna. Alam mo 'yon? Habang nag-spit siya hanggang sa natapos siya na hindi umangat yung power, yung intensity, yung level ng round 1 niya. Naging plain eh. So may mga dead airs din, 'di ba? So yun yung napansin ko sa round 1 ni Notorious. Yung pagiging technical niya, given yon, syempre sabi ko nga sa inyo, pero hindi niya nadala, no? Para sa akin nagkulang siya in terms of
punchlines tsaka mga direct lines para kay Billy. Ang dami niyang in-spit na lines doon, pero para sa akin indirect at ineffective yun compare laban kay Billy. Then kay Billy naman is same ng start, no, slow start, pero ang pinagkaiba lang is si Billy kasi paangat, no, paangat lang ng paangat hanggang sa nakuha na niya yung momentum niya. Ang ganda pa nung second half niya, pagpasok ni Billy sa second half ng round 1 niya, grabe yung performance, nagsunod-sunod yung mga bara, no, pare silang technical, pero para sa akin mas naging makulay yung pagiging technical ni Billy compare kay Notorious. So sobrang simple lang ng explanation ko dito. Pare silang nasa iisang laro na teknikalan, lirikalan, pero kitang-kita ko yung lamang ni Billy dito, mas naging makulay, mas naging epektibo, mas naging direkta siya sa mga suntok niya kay Notorious compare kay Notorious na masyadong kalat at hindi tumatama kay Billy. Yun. Just simple as that, no. 7 points para kay Notorious, and kay Billy, deserve ni Billy yung 9 points dito kasi ang lakas ng hatak ng second half niya dito. Solid yung second half niya. 9-7, Billy. Yo, yung mga nasa likod, easy lang oh. Yung mga nasa likod, tahimik lang. Game, pangalawang banat, Notorious, pakinggan oh. Oo, nag-choke ako nung laban namin, troublesome, pero yung katangahan mo malala. Tanga, pag umaharap ako sa trouble, banat agad, wala nang salita. At ako'y mistulang terorista, bitbit ang mga eksplosibong barang di mo naradar. Kaya duduguin niyang ilong mo sa mga bomba o na linya, Pablo Escobar. At madali ka lang ihulog dito, parang tinapat sa tulak ang giyang niyang parokyano. Oo, kahit papano makakaskor ka sa akin, pero ikay mabibitin kasi bibigyan kita ng talo. Wala kang tsansa na manalo, patapon ang yung mga linya. Bawat sulatan niyang kwaderno, parang payatas lang ang puta. Tambakan mo ba naman ng mga lirikong basura? At magpaulan ka man ng bara, hindi mo ako matatamaan. Yan ay kaya kong iwasan ng walang kahirap-hirap. Kaya yung payong kapatid, hindi ko yun kailangan. Ulan kaya kong ilagan, nakatungtong ako sa ulap. At kung hindi mo na puna si Arik P, nakatay ka. Pero sa kabilang banda, ikay kanyang pinaburan. Di ka mapanugat, lintik ka, parang lansetang nakasara. Kaya huwag ka magtaka kung ba't tinapat ka sa tulisan. At manghiram ka man kay balakid ng bang-bang. Magsasayang ka lang ng bala, hindi kay ban-ban. Parang printro lang ni Shaq sa latira mo ban-ban. Tagagapo kaya bano, lihiti mong ban-ban. Binaon ni Andy to sa bataan at sa sobra ng ban-ban. Tinalo ng G sa hukuman, prosecutor na ban-ban. Hindi ko kailangan ng bang-bang kasi mas masaklap ang mamatay sa katotohanan na hindi mo matanggap. Ban-ban. Hindi ka marunong mga gat, panailangang alulong. Kaya ikaw din ang nahulog sa sariling patibong. Di ba nung laban ni Andy G? Sabi niya Andy G, oh, sinuntok na ni Notorious yung buwan. Kaya ngayon ako naman, iiwanan kitang duguan. Ayun, pinaglaruan. Kalang tuloy ni Andy G tapos biglang dinagganan. Kaya siya'y naiwan sa hukuman, nagdurog at duguan. Ano, masakit ba? Anong pakiramdam? Matapos ko suntokin yung buwan, tapos ikay mabagsakan. Dapat kasi pre, binigyan mo to ng kampe. Baka sakali kang nanalo kung yung laban 2-on-1. Hindi ka sumapat nung tinapat kay Andy G kasi kulang ka sa buwan. Kaya bubulat-latin ko yung puki ng ina mo. Tapos sa kanyang sinapupunan ikay aking ibabalik. At habang pinagbubuntis ka niya ulit, ay paiinumin ko yung putang ina mo ng kortal at saitotek. Gago. Ano, masakit ba? Gago, may mas masakit pa dyan. Kasi hindi mo alam na bago ako pumunta dito, yung shota mo na, si Zinia Fajardo, pinasok ko sa kwarto, hinambalos ko yung ulo, iginapos pagkatapos pinagangbang ko sa kampo. Ano, masakit ba? Gago, may mas masakit pa dyan. Kasi di lang pala kampo, meron pang kakulabo. Kasi nakigangbang din sa shota mo yung tropa mong si Nico. Hindi na kailangan mapaamo itong bata na to. Hindi ka mabangis na MC. Magiging mabangis ka lang pag sinasabayan mo yung kanta ni Simon at Ali.
At ikaw yung tipong MC na bago gumaling, kailangan pang magkasakit. Hindi ka mapansik. Ako habang gumagaling yung lines ko, mas nagiging sick. Masakit pag umatake, tatalupan ka ng buhay hanggang ikay tumimbuang. Kaya para paslangin ka, di na kailangan pa ng punchline. Katapat mo, filler lang. Time, pangalawang banat, prosecutor failure. Okay, so diretso na tayo sa second half ni Notorious kasi dun lang para sa akin umeffect yung ano niya, yung mga writtens niya. Malakas yung pandadamay niya. So nagustuhan ko yung pandadamay niya, malakas yun. I'm not sure kung naalog si Billy doon, pero para sa akin effective yon na nabala against Billy. Pero yung first half ni Notorious sa second round is kung ano yung pinakita niya sa round 1, ayun lang din ang pinaka naging laban ni Notorious sa second round is yung mga personals niya. No, maganda yon, yung masakit ba, may isasakit pa yan, may mas masakit pa yan. So yun, alam mo yun, naging stairs, no, hagdan yon. Ang ganda nung execution ni Notorious sa second round, second half, no. So I'm talking about second half only, Yung first half kasi medyo plain pa yon, hindi pa ganoon ka-epektibo yon, 'di ba? So second half para sa akin malaking boost din yon para umangat yung buong round 2 ni Notorious. So basically mas malakas yung round 2 ni Notorious compare sa round 1 niya. So yun lang. Wala naman ako masyadong explain pa dito. So yung pagiging technical andyan, may pagkahalo lang tong round 2 ni Notorious kasi may mga patawan siya. Tapos may ibang elements din ng battle rap, 'di ba? Yung mga personal shit, jokes, bars, technicals, 'di ba? Andoon, no. So parang mas na compact or na pagsama-sama, na pag-summary, no, na summary ni Billy ay ni Notorious yung round 2. Kaya para sa akin mas naging powerful yon compare sa round 1. So tingnan natin si Billy kung anong gagawin niya dito. Sa mga linya mong bitaw, sa paa mo meron ng tanikala. Hinampas daw niya sa ulo yung syota ko, pumapatol sa babae, tangina mo bakla! Itong laban na to ay criminal case number 69. People of the Philippines, tayo versus Billy Lizano. Kaya, tatanggalin ko ang utak mo sa loob ng bungo mo. Tanggalan yung senses. Ngayon, itong akusado, masasabi na natin, he has the right of presumption of innocence. Pupugutin ko ang ulo mo at iharap sa mga tao nakakita ng krimen na yung ginawa na madali lang naman matrace. Ngayon, itong akusado, masasabi na natin, he has the right to meet the witnesses face to face. Puputulin ko ang right hand mo at ibubusal ko sa iyong bibig ng sobrang violent. Ngayon itong akusado, masasabi na natin, he has his right to remain silent. At dahil doon, lirikal at literal kitang ikukulong na walang hustisya sa rehas. Isang bagsak lang ng martilyo ng hukom, kulong ka sa gamit kong municipal bars. At paano mo ako tatanungin? Yes, yun. Hindi nga. Kung hindi ka marunong sumunod sa batas, kriminal ka. Paano mo ako tatalunin kung sumusunod ka lang kay batas, animal ka? Paano mo ako tatalunin kung pinag-aaralan ko lang ang batas, literal pa? Paano mo ako tatalunin kung pinapaigot ko lang ang batas, tangina ka? Kaya paano mo ako tatalunin kung papaikutin ko lang ang amo mong si batas? Sa championship pa! So kung kay batas lumulod ka, mas luhuran mo ako kung sa'y prosecute, therefore I am above the law! Shit! Kaya sa mga ginawa mo, sarap niyang pahirapan, hayop ka! Isusubsob ko yung butas ng ilong mo sa bibig ni Aklas! Siguradong lagot ang iyong hininga! Ako'y sundalong kargada ng letra sa digmay armado. Bawat foul ko technical, ngunit never na thrown out to. Bawat dakdak ko may foul! Counted! Pasok bawat free throw! Higpitan mo man depensa mo, yung coach mong si Batas, literal kung pasado. Kaya bawat opensa mo, alam mo never magiging matino. Paano magiging matino kung may sayad ang gumawa ng disenyo na arkitekto? Tangina, durog ah. Nakakahawa dahil pinaparusahan ng Tangina, nadamay niya lahat, no?
So, sa ilang linya, napagsiksik niya yung mga gusto niya sabihin at tumama yun sa kila Sayad, kila Batas, kila Apok. So, ang galing. Paano magiging matino kung may Sayad ang gumawa ng disenyo na arkitekto? At speaking of Sayad, nakakaawa dahil pinaparusahan ng pamilya nyo. Kaya sa Diyos, humingi ka ng tawad. Sapagkat notorious ka na, tapos may kapatid ka pang Sayad. Parehas patakon ng buhay. Yan ang magandang parusa sa katulad mong nilalang. At kung ako ang magulang mo, maging anak kay Sayad, tangina, ang pinakamalaki kong kahihiyan. Kaya kung nakakasakit ako, pasensya. Ganun lang talaga, Brad. Malaoso bawat suntok ng aking mga linya if you really understand. Kaya literal kong masasabi na I killed the man with my bare hands. Kaya Noto, huwag ka na magalit. Meron ka namang replay value. Tanga pero hindi yung paulit-ulit kang pinapakinggan. Meron kang replay value dahil ang sarap mong paulit-ulit ang paglaruan. Kaya kumbaga sa science, ang pagtaas at pagkabaan ng aking karir, gumagalaw ang lifeline. Nagpapakita nga ako'y buhay pa para dumigma. Habang iyong karir di bumaba o tumaas, flatline, kaya't patay na. Kaya as the prosecutor, I'll remove your right. You have nothing left. Nanakawan kita ng right ng biglaan, that's robbery, not theft. Hatiin kita sa gitna. I'll use rate of execution to put in force the judgment. Aalisin ko ang kneecap ni Lady Justice para hindi makapaglakad ang hustisya. You be decapitated. Gamit mga legal terminology sa paghati ko sa'yo, my conscience is dead. Kaya hindi paghihiwalay sa mag-asawa kapag sinabi ko sa'yo, you are now legally separated. Time! Time! Huling banat, notorious o. Pouch. Umangat na yung performance ni Notorious pero inangatan din ni Billy yung performance niya sa round 1. Ang ganda, sobrang nagustuhan ko yung performance or delivery ni Billy dun sa part na dinamay niya lahat, no? Batas, Sayad, Apok, 'di ba? Tapos yung laro niya sa Batas, no, na papaikutin ko lang yung ako inaaral ko yung Batas, literal pa. So basta yung laro niya sa Batas, no, na paglalaroan ko lang yung Batas, yung naamo mo sa championship round pa. So ang galing. Ang ganda nun. Ang galing, basta po siya, ang ganda nung executor. Ang ganda ng execution rather. Ang galing ni prosecutor dito. So ngayon pa napabaliktad ko. Akala ko malakas na yung round 1 pero grabe yung pinakita ni prosecutor Billy dito. Alam mo yon, yung pinakita niya dito sa round 2 na in-execute niya ng maayos si Notorious. Yun, alam mo yon, it's a totally tawag dito, demolition. Dinurog niya si Notorious dito in a technical way. Galing nun. So, it's a 10 points for Billy. Kay Notorious, sabi ko nga sa inyo, yung second half niya yung nagbigay ng boost para umangat or madala ng second half yung buong round 2 niya. So, basically, isa 7 points ko yun kasi yung first half is medyo slow start pero nakuha naman ni Notorious yung momentum niya in the second half kasi pasok yung mga personals niya. Yun, enough yun para umangat ng konti yung round 2 pero sa pinakitang performance ni Billy sa round 2, I think yung round 2 ni Notorious is not enough to beat that. So, yun. Round 1, 9-7. Round 2, 10-8. So, 15-19. Ang laki ng agwat kasi ang ganda ng pinapakitang performance ni Prosecutor Billy dito. First 2 rounds, totally sa kanya na yon. It's a demolition talaga. Alam mo yon. Ang ganda nung execution, ang ganda nung pagkakatahi niya ng mga bara niya. Sobrang nagustuhan ko yung laro niya sa Batas. Ang ganda nun. So, yun. Billy, first 2 rounds, 19-15. Pero may round 3 pa. Let's go, pakinggan natin. Tanginan to, ang weirdo. Nasa battle ka, gago, ba't binibigyan mo ng kaso? Tapos, nag-name drop pa tong mga bugok na to, yan na naman.
Pag kinumpronta, tangina tiklop naman. Batas ka ng batas, pinapaikot mo, gago. Handa akong tablahin yon, kaya nandito ako ngayon. At ako'y veteranong butangero, dalubhasang birador, manok na merong taring pamugot sa sentensyador, 2 bili pinagsabong, arit na lito ka ata. Ba't mo tinapat sa barako itong bili na bata? Oo, bili na kid. Pero hindi cowboy yan. Isa ka lang lampang neophyte na nag-quit sa Indian Run. At kahit perpekto ang yung korte, tiyak sa akin mababasag. Ebidensya lang kabanuan mo ngayon akin ng ilalatag. Representante ng Armaletra na sa Arpinigas bagong member. Di ba nauna ka sa liga? Pero kay Tyke ka nagpa-under. At yun ay dapat lang naman. Kasi ang totoo, kung dumaan ka sa salaan, wala ka dito, tangina mo. Si Tyke at Husky, pumasa sa tryout, kaya pinagbuksan ng pinto. Ikaw kaya ka lang nandito, kakasabit mo sa presidente ng gapo, talagang saksakan ng bano, basta may gapo sa ID. Nung bumatel ka sa Antipolo, ginawa kang dog food dun ni Husky. At bukas sila sa iyong pagdayo kahit hindi ka pang dayo, kasi di ka hubog gago. Pinapasok ka sa Antipolo para palabasin ka na bugbog sarado. Tapos nag-alam-alaman tungkol sa pagsusulat para magmukha siyang magaling, yun ang kanyang intensyon. Siya'y umastang parang guru doon, pero sa sobrang supot niya, siya yung tinuruan ng leksyon. Tapos hindi pa pumasa. Oo, ganun kakawak. Tumayo ka bilang guro, pero ikaw yung bumagsak. Tangin na lakas ng loob magturo, alam mo, ang dami mong nalalaman. Kung umasta ka, alam mo, bihasa sa linyahan. Samantalang kung sumulat, walang sukat ang tugmaan. Natuto lang mag-wordplay, biglang nag-alam-alaman. Sa kampo, terrorismo mo lang naman yung natutunan. Kaya wag mo akong yayabangan. Sa aking pagkahambog, hindi ka makakapantay. Yung hangin ko hubog, nakadesenyong pamatay. Huwag ka sa akin mag-angas, electric fan ka lang ungas. Hangin ko mas malakas, devil dust yung katumbas. Napag gumagasa to, das kapag natangay. Paliliparin kitang buhay tapos iuhulog kang patay. Pag titripan ko yung bangkay, susunugin ko ng husto. Hindi ko titigilan hanggang sa maabo. At hindi na aakyat sa langit yung espiritu nito. Kasi susunugin ko pati yung kaluluwa mo. Time, muling banat, Prosecutor Billy, pakinggan. Okay, so round 3, wala na, no? Dead air na yon, buong round 3 para sa akin. Round 1 and 3 ni Notorious, halos magkaparehas lang. So masasabi ko na yung second round ni Notorious ay yung pinakamalakas na round niya sa battle na to. Pero ayun, 1 and 3 hindi ganoon ka epektibo. So yun, wala na ako masyadong sasabihin doon. Wala ring gaano tumama kay Billy sa round 3. So yun, round 3 ni Billy, pakinggan natin. Hoy, isa lang sa likod, oh. Tahimik lang. Game, Prosecutor Billy. Kagalingan mo parang thesis ng college. Tangina, mahirap paniwalaan. Sapagkat kailangan mo pang i-defend para mapatunayan. Kaya mananatili kang sa likod ko habang ako pinapanood lumaban at paano mag-iwan ng casualty. Kaya hindi pag-aalaga sa akin tinutukoy ko kapag sinabi ko sa'yo, you are looking after me. Cause my lines demonstrate, every demon straits, kaya't wasak yung bastos mong linya. Cause every demon goes straight sa katawan ko sa tuwing ako'y gumagamit ng pluma. Nagmistulan akong galing neto. Bitay, habang sinusulat ko mga bara kong dala. Dahil bawat linya kong pamatay parang hatol ng hukom sa delinkwente. Tunay na death sentence to, tanga. At nakapagtataka, mga tao sa akin galit sa paggamit ko ng mga batas sa battles ko. At least reference ko, totoo, nakakaloko. Pero mga nagpanggap na Panginoon, Kristo, alien, guwapo, sataniko, pinaniniwalaan nyo, pues mga putang ina nyo! Teka, shit. Kilala mo ba ako? Hindi! Ma! Ako si Santo Niño! Ako ang batang Kristo! Iharap mo sa akin yung kapatid mong baliw! Matitinuin ko!
O ayan, nagpanggap na ako, naniniwala na ba kayo, mga putang ina nyo? Kaya pagiging bastos mo sa laban, hinaluan ng yabang. Akala mo kung sinong tao na walang makakapigil. Magkakasakit ka pagkatapos ng laban na tubili. At sa kahit anong korte, hindi ka makapag-file ng apel. Pag tinanggal ko ang B, bastos at Y na yabang sa pangalan mo, it will make you ill. Binalatan na kita ng buhay, kaya alam kung di ko makapatayo, balahibo mo. Magkapatalo lang ako sa'yo. Pag kaya mo ng dilaan, sarili mong noo. Lahat ng rounds ko, nagkapakitang di ka tunay. Parang pagiging rapper lang ni Nico. At di ka talagang matigas, Notorious. Putang ina mo. Talagiging matigas ka lang, Notorious, kapag kasama mo ang kampo. Teka, intindihin niyo mabuti yung sinabi ko. Hindi ibig sabihin ng matigas, Notorious, yung tipong takaw gulo. Sapagkat baklang titing naglalakad, tumitigas ka lang kapag kasama mo mga lalaki mong kagrupo. Kaya aatakihin ka ngayong 11 ng Abril, when I enforce my lines na parang Ted de Corsia. Panggap na gangsta sa flip top, mala pelikula. Gangsta? Oo. Mala Al Capone, leader ng mafia na nakasakay sa Cadillac. Gangsta ka? Oo, pero Al Capone, dahil putang ina wala kang bayag. I got parallel lines, and yes, mga linya ko di nagtatagpo. Pero I got parallel lines like train tracks. Susubukan mo tumawid, parang sa bigas ka nagtampo. I got pros on my name and on my lines. Sa Latin prosa, sa English straightforward. Walang paligoy-ligoy, sigadong kalaban, tumba agad. So Arik, give me the reward. Kaya sa metapora mong klise ng datingan, it will die slowly na parang tula ni Pablo Neruda. Lalo pag nilagyan ko pa ng force, ako'y umastang mala George Orwell, tawag ko dyan, dying metaphors. Pinagkaiba natin sa pagkatha ay aggravate while you exaggerate. Para kunwari ikaw ay may cruelty. Sa batas, pasok sa aggravating circumstance ang linya ko ay added insult to the crime committed. Ang tawag doon, ignominy. Kaya sa first 3 letters ng pangalan natin, nagpapakita ko sinong tunay at huwad. Kaya sa first 3 letters ng pangalan namin, nagpapakita ko sinong tunay at huwad. Check it out, cause I am pro and you are not. That's why sa magiging peke mo sa industriya ng hip-hop, I will pull your fake name out. Cause you're guilty, beyond reasonable doubt. Time! Galing! Ang ganda ng mga references ni Billy. Alam mo yun, pang matalino. Ang ganda nung, alam mo yun, pinakinggan ko na lang kasi wala na first 2 rounds nakuha na talaga ni Billy yun. So yung round 3 for formality na lang talaga, pero pinakinggan ko pa rin si Billy doon, pero di na ako nag-post doon. Inintindi ko na lang yung mga linya niya, and sabi ko nga sa inyo, yung mga verses niya, yung mga references niya is, alam mo yun, pang matalino. Alam mo may pinagkukuhanan so may reference siya about sa batas, di ba? So ang galing ni Billy dito. Ang ganda nung pagkakatahi niya, ang ganda nung pagkaka-execute niya ng mga lines, kung paano niya nabuo yon. Ang ganda rin nung delivery, ang ganda rin ng overall performance niya. Solid, no? Yung round 3, it's ano na lang talaga, for formality na lang, kaya kahit di na natin totally i-explain pa yon line per line, pero kanya yon, no? It's 10 points pa rin para kay Billy. Nagustuhan ko talaga yung kung paano siya mag-perform at kung paano niya tinahi-tahi yung mga ganong references, kung paano niya na-connect yung ganong references kay Notorious. Tsaka nagustuhan ko rin yung pro tapos not, no? Ang ganda nun. Ang ganda, solid nun. Nagustuhan ko yun. So yun, it's 10-7 in favor of Billy. Rounds 2 and 3 para sa akin, sobrang consistent ni Billy. Diba? So 9, 10, 10, 29 points para kay Billy, all 3 rounds sa kanya. Kay Notorious naman is 7-8-7, no, 14-22. So 29-22, all 3 rounds Billy, kitang-kita na lumamang talaga si Billy dito in terms of performance, delivery, punchlines, haymakers, references. Actually sa buong sa buong elements ng battle rap, lumamang si Billy dito. So, no doubt, Billy. Yo, check. Flippy versus Notorious Billy. Ang boto, 5-0. Advancing sa tournament, Prosecutor Billy. Salamat sa... Ayan, so, Billy talaga yon 5-0. Unanimous, walang duda. Kanya talaga yon. Tekra kay
Judges. Ayun, Flick G, shoutout kay mga Dor. Ayun, binoto ko Prosecutor Billy kasi first round, second round. Hindi ako makapag-decide sa kanilang dalawa. Pero third round parang umangat si Prosecutor Billy kay Notorious. Kaya yun yung naging kasihan ko para iboto si Prosecutor Billy. Yo, Tay, Carpian Records. Siyempre, nabanggit, kagrupo ko si Billy sa RPN, pero hindi naman yun yung tinitignan sa battle bilang MC talaga. So, para sa akin, dikit na dikit yung laban, sobrang hirap i-judge, pero mas nakita ko yung mas malinis yung pagdadala ni Billy, tsaka talagang mas malakas yung sinasabi niya kay Notorious. So, Prosecutor Billy ako. Ang hirap i-judge ng battle kasi sobrang dikit talaga. Yan ko na lang siya per round. Hindi ko nga alam kung okay yun kasi parang ang haba ng mga time ni Billy. Kaya hindi ko alam kung okay lang yun, pero hindi naman inaawat. Kaya mas marami siyang nasabi. First 2 rounds ko binigay ko kay Billy. Tapos round 3 kay Notorious yun. Kaya 2-1 kay Billy. Balakid, Uprising Batch 1, boto ko all 3 rounds kay All 3 rounds, yes. Prosecutor Billy. Lamang siya lang, hibla lang kay Notorious para sa akin. Pero yun, mas malinis yung mga niya, yung mga performance kada round. Tsaka yun. All 3 rounds, Billy, Balakid. Yo, Igarus, yung boto ko, binigay ko kay Billy. Yung round 1, binigay ko pa na Tay. Masyadong creative yung ginawa nila sa paggamit nila ng mga angulo, kaya binigay ko na Tay. Yung round 2, mas lumamang yung bigat, tsaka mas malinis yung ginawa ni Billy doon. Yung round 3, parang medyo nabitin ako dun sa verse ni Notorious. Yung kay mas malakas. Kumbaga yun na yung doon na magkakalaman sa round. Yun, consistent siya round 1 si Billy. Ayun yung boto ko. Bigyo kay Billy. So, ayun, no, si Balakid lang ata yung naging kaparehas natin ng boto na all 3 rounds kay Billy. Pero ako kasi, para sa akin, kitang-kita yon na Billy talaga yung panalo doon all 3 rounds. Lamang na lamang sa, ayan, sabi ko naman sa inyo yung mga kinalamang ni Billy sa battle na yon. So, ayun. So, bukas re-review natin yung Nico versus Chris Delano. Tapos, di ko alam kung sino yung nasa baba na bracket. Pero alam ko yung Aklas Elvis is nasa dulo yon. So, basically, Mel Christ yung nandito sa gitna. Pero, di ko alam kung sino yung kalaban ni Mel Christ dito. So, yun. Bukas natin malalaman. Pero, unahin natin yung Nico versus Chris Delano bukas. Then, yung laban ni Mel Christ. Okay? So, kita-kits tayo doon. Wala na masyadong explanation after the battle kasi nasabi ko naman na lahat yung mga gusto kong sabihin at napakinggan na rin natin yung explanation ng judges. So, yun. Kita-kits tayo sa Nico versus Chris Delano bukas ng gabi. Peace out.